Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome again sa ating episode ng Moto Features. At ang ibibida nating motor, walang iba kundi si Honda Navi 110. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin sa video to. Welcome to Hajo Moto Vlogs. Let's go! Good morning sa lahat mga idol, maulang araw no. So bagyo lang yan, vlogger tayo. Ihatid natin kung sulit pa nga ba ito bilhin ang Honda Navi na bagong salta dito sa Masinloc. Okay, dito nga pala tayo sa Honda Masinloc Guanzon mga idol. So yun, check natin yung motor na ito. Unahin natin sa kanyang harapan na gumagamit po siya ng halogen bulb. Gayon din ang kanyang signal lights ordinary bulb mga idol. Tapos pagdating dito mga idol, makikita natin meron po siyang Honda na nakalagay. Then meron po siyang pa-cover dito sa kanyang telescopic cork no. So para anti-rust na rin mga idol. Then coated ito ng black yung kanyang telescopic cork, yung suspension niya. Then drum brake po para sa braking system na may dalawang na cable. Okay, meron siyang combi brake system mga idol. Pagdating naman dito sa kanyang gulong, mags po ang ginamit niya na metal. Then meron sukat na gulong na 90 by 90-12 at tubeless po ito mga idol. At ang kagandahan dito sa motor na to, para siyang semi dual sport mga idol no. So maganda yung spikes niya. Habang sa likuran naman mga idol, makikita natin syempre pop-up siya ng Honda na logo. Then ito yung tail light niya na gumagamit ng ordinary bulb, signal lights, ordinary bulb din mga idol. Tapos yung plate holder niya mga idol, napakalapad. Okay? Tapos metal po ang gamit niya rito. Tapos meron pa siyang reflector light sa kabilang gilid at sa kanyang unahan dito sa kanyang likuran. Single shock absorber po para sa kanyang suspension. At ang coil spring nito is kulay pula. Yan o, nakahalo sa all black na merong kulay pula. Alright? Tapos drum brake po para sa braking system. Mags po na bakal din po na ginamit. 90 by 100-10 naman ang kanyang sukat ng gulong. At tubeless po ito mga idol. Then dito naman sa gilid niya mga idol, makikita natin yung kanyang significant o signature na design. So parang robotic style siya mga idol. At merong minimalistic na Honda logo, then Honda Navi dito. Okay, pagdating naman dito mga idol, meron po siyang compartment na siya mga idol. Just in case na marami kang bagahe, meron po siya mga idol. Mas meron siyang gray and black na kulay mga idol. Ito pala yung lock niya mga idol. Pagdating sa, kung gusto mong i-lock siya, ito, dagdag safety sa mga magnanakaw. So meron siyang lock dito. At ito naman yung kanyang airbox mga idol. So wala siyang design or sticker dito, flat lang siya. At dito naman yung kanyang crankcase, meaning automatic transmission to mga idol. Ang kagandahan pa nito, meron siyang kickstarter na kung saan pwede mo siyang padyakan just in case na humina o malobat ang baterya ng motor mo. Tapos meron pa ako nakitang susian dito, para dito din naman sa underseat siguro. Kung di ako nagkakamali, correct nyo ako if I'm wrong. Tapos dito naman yung kanyang pillion footrest at ang kanyang rider footrest. Tapos ang kagandahan dito, meron pa siyang side stand kill switch na kung saan para sa mga kamote na nagra-rides agad ng basta-basta na nakababa to. Okay? Ang kagandahan pa dito yung tire hugger niya mga idol is sakop na sakop no? Sa kanyang gulong mga idol. So, iwas talsik putik talaga. Then sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin kung anong tsura sa kabila is tsura din dito sa may kabila niya. Okay? Ang nagkaiba lang yung doon is pure black talaga. So sa muffler naman niya, metal po ang cover niya rito, no? Tapos metal din po doon mga idol. Okay? Tapos gunpowder metallic po ang gamit niya rito sa kanyang cover ng muffler. Then dito naman yung kanyang air cooled. So gumagamit po siya ng air cooled para sa pagpapalamig ng makina. Kasi 110 lang naman ito, hindi ganon ka-init yung makina ng mga 110cc mga idol.
Okay, punta naman tayo sa taas mga idol. Pansinin muna natin yung handlebar nito na naka-upright position. Then chrome metallic po siya mga idol. Napakaganda, solid din ang itsura niya. Then ito naman yung kanyang manual speedometer na merong fuel gauge, then high and low, then turn lights mga idol. Tapos dito rin naka-attach yung kanyang ignition switch na may off and on lang. Kasi nandito yung kanyang lock. Yan. Okay? Button switches mga idol, meron siyang high and low, turn lights, then busina, then choke control naman ito. Tapos ito naman yung kanyang electric starter button. Then ito naman yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever para sa likuran na may park lock lever mga idol. Just in case na magpa-park ka sa incline o uphill roads, maganda tong equip na to. So goods na goods yan. At ito naman yung kanyang tangke. So para siyang para siyang plastic na, plastic siya. Pero sa niya, sa loob niya is bakal po siya mga idol. Tapos meron siya pa carbon lodi dito mga idol. Ayan, maganda rin siya mga idol, no. Tapos dito naman sa kanyang upuan mga idol, no. So napansin ko yung texture niya, hindi siya dulasin. Tapitin siya sa puwet. Okay? So okay na okay siya. Tapos yung design niya dot no, padat. Okay? Tapos yung foam naman niya is okay sa all right naman siya. Tapos makikita natin slim dito yung body ng kanyang disenyo para sa riders yan na maliliit, no. Okay sa all right yan. Okay, pagdating naman sa seat height mga idol, all goods naman siya. Talagang napaka komportable. I'm 5'4" in height mga idol. Pero makikita natin tip 2 po ako mga idol. Just in case na mas malit ka pa sa akin is hindi mo na siya maaabot mga idol. Pero okay sa all right naman siya pag naka-drive ka na. At ang kagandahan na nito yung position ng kanyang handlebar, hindi naman siya mababa. So okay, relax na relax ang ating likuran dito mga idol. So pagdating sa maneuver, magaang po siya mga idol. So okay naman sa mga may kaliitan ng katawan mga idol. At pagdating naman sa presyo nito, via Masinloc branch ng Guanzon mga idol. So ang Navi 110 ay merong cash na 58,400. Para naman sa down payment nito is 6,800 at ang 3 years monthly nito is nasa 3,030 pesos mga idol.